ito yung palagi sinasabi. Because public office is a public trust. Yung ganun mga banat ano? Tama. If we will be always submitting to this tradition, what happens to the constitutional provision on public office is a public trust, and that we should always be accountable to the people. While this representation differ to the wisdom of the senior members, I wish to manifest that I, and I hope along with the new breed of legislators, are inclined to honor the tradition, contrary to the manifestation of the Honorable Marcoleta. Okay. Sinasabi ba ng provision na yun ng saligang batas that because public office is a public trust, sinasabi ba niya na hindi mo na igagalang ang tradisyon? Sinasabi ba niya? Mukhang wala naman. O you can harmonize that provision with the existing rules of the House. Most of it are unwritten rules. Nakasama na yung tradisyon, precedent, and experience over the years. Paano, bakit hindi nila makilala? Hindi naman sa sinasabing hindi accountable. Ang sinasabi lang natin, merong paggalang, merong pagtitiwala, ibigay mo yun doon sa pinakadalawang mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Kapag wala na yung respeto, paano ba yung sinasabi mong public trust? Ikaw hindi ka marunong mag-respeto Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust, tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise that trust. Hindi, ayaw mong igalang O ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, kailangan ka namin tanongin, bakit noon hindi nyo ginawa ito sa iba? Yun ang katapat na tanong dun Ba't ngayon lang kayo naglululundag? Ayun ang ayaw nila Dapat noon, naglulundag din kayo para sa ganon, parehas lang. Nakatuon lamang sila sa opisina ng Vice President. Ngayon, dadako tayo doon. Bakit po nagkaganon? Dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity dahil nga doon sa tradisyon Wala naman tinatanong noon Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag. Yung sinasabi nga natin, nagdadadamba kayo, halos nag-aagawang kayo na kayo ang mauna. Ayaw daw po nila mga naglulundag. Naggigit-gitan kayo. Nagigil kayo. Na magtanong. Di ba? Pero kasi naman Kong, sa ibang mga vice president, kayo na pinalutang din po, wala kayo. Kasi naman daw parang kagandahang loob na lang nung nakaraan na binigyan ng confidential fund ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Pero sa mga nauna naman daw, ang pangalawang Pangulo, wala naman daw talaga yan Di ba? Ayun ang problema natin. Binigyan ninyo Nagkataon na ang pagtitiwala sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan ay nire-represent ng Office of the Vice President and Office of the President. Kung sa hudikatura naman ang pinag-uusapan, nandyan ang Supreme Court, nandyan ang Court of Appeals, nandyan yung Court of Tax Appeals, ang Digang Bayan, andyan yung mga courts of first instance, ito yung RTCs, at saka yung MTC. Lahat na mga nito Hindi naman pinagtatatanong yan paano yung budget namin bilang isang institusyon dyan? Nga pala. Sino sa palagay mo ang nag-represent sa amin para busisiin ang budget ng House of Representatives? Meron ka bang nabalitaan na binusisi ng isa sa amin? Bukod bang budget ang sabihin? Bakit naman? Legislative kami. Nga pala, Iwalay pa yan. Naalala mo ba kung sino yung nag-sponsor ng budget namin? Parang wala akong maalala ko. Naalala mo ba kung sino yung committee na tumuntun sa budget namin? Sino yung nagrepaso? Parang wala akong maalala ko. Meron ka naalalang tanong na nagtanong sa budget ng Congress? Wala. Hindi ko nga kasi alam kung dinidepensa pa pala ninyo yan. Kaya nga, anong pinag-iba namin? Yun nga yung sinasabi ko, yung respeto sa pamamagitan ng tradisyon. These are four co-equal and coordinate branches of government. So yung pinakamataas dyan, ginagalang natin. Pero doon sa punto ko, ito narinig ko lang, napapanood ko din sa iba, hindi, siyempre may mga tradisyon na niya tayo, pero siyempre bilang pinagkatiwalaan tayo ng pondo, accountability. Accountable din tayo, kung parang ipaliwanag mo sa taong bayan, kung saan nyo ginugol yung perang inibinigay sa inyo, ipinahawak sa inyo.
Kaya Bali ba, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo? Kaya nga pinaliwanag niya, ito po yung aking presentation, may kalakip na pong paliwanag kung titingnan po ninyo at sasagutin ko pa po yung COA para sa ganun malaman po nyo kung saan po ginugol yan. Ayun. Ngayon, kung sasabihin mo na sa liwanag ng saligang batas, because, ito yung palagi sinasabi, because public office is a public trust. Yung ganun mga banat ano? Tama po naman. Okay. Sinasabi ba ng provision na yun ng saligang batas that because public office is a public trust, sinasabi ba niya na hindi mo na igagalang ang tradisyon? Sinasabi ba niya? Mukhang wala naman. O you can harmonize. You can harmonize that provision with the existing rules of the House. Most of it are unwritten rules. Nakasama na yung tradisyon, precedent, and experience over the years. Eh paano, bakit hindi nila makilala? Hindi naman sa sinasabing hindi accountable. Ang sinasabi lang natin, merong paggalang, merong pagtitiwala, ibigay mo yun doon sa pinakadalawang mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Kapag wala na yung respeto, paano ba yung sinasabi mong public trust? Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust, tingnan mo sa sarili mo, if you are competent enough to exercise that trust. Eh hindi, ayaw mong igalang eh. Sana kung hindi siya nagpaliwanag, sana kung hindi siya nag-present. Eh hindi nag-present siya. Pagkatapos nung sinabi niya, I forgo. I forgo. Hindi ko na po gagamitin ang opportunity ko na ipagtanggol yung budget ng opisina ng Vice President sa taong 2025 sa magitan ng tanong at sagot. Kung hindi, ay iniiwan ko na po sa inyong pagdesisyon kung ano po ang kahihinat na ng proposal na ito sa inyo. Ayun. Yun ba'y kabastusan? Well, mukhang ang tingin po Ang nagsalita is a Vice President. O ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, kailangan ka namin tanongin, bakit noon hindi nyo ginawa ito sa iba? Yun ang katapat na tanong dun eh. Ba't ngayon lang kayo naglululundag? Ayun ang ayaw nila eh. Dapat doon, naglulundag din kayo para sa ganon, parehas lang. Eh ang kaso, sa tagal ko nga dito, sabi ko sa inyo, 2004 to 2023, wala akong nakitang naglulundag. Ngayon lang 2024, dito ko nakita. Hindi kasi naman daw, Kong, ito naman ako, binabanggit ko lamang din po to. Eh wala naman daw po kasi sa kasaysayan na mandakin nyo, 125 million naggasto sa loob ng 11 araw, Kong. Bakit? Parang hindi niya pangkaraniwan nga naman yun. Di ba? Eh, masyado ka suspityoso eh. Hindi ba? Opo. Bakit? Ba't hindi gagastusin kung talagang binigay yun? Eh, kaysa naman dumating sa, isoli mo sa treasury. Anong nangyari sa PhilHealth? Na pera ng mga miyembro? Hindi ibinigay sa mga miyembro. Dapat sana nagamit ito sa pangkalusugan ng mga miyembro. Ayun, ibinalik sa treasury. Bakit? Pera ng tao yun eh. Pera ng miyembro yun. Pagkatapos, sino ngayon ang sisisihin mo? Halimbawa, doon sa pagkakasoli noon, halimbawa, 1,000 ang namatay. Sana man lang, kalahati noon ay nasave mo, nailigtas mo sapagkat nabigyan ng karampatang lunas. Wala eh. Sino makapagsasabi na maaari kang nakapagligtas ng buhay? Eh, hindi ganun nangyari. Pero walang naninisi doon. Eh, buhay ang pinag-uusapan doon eh. Oo nga naman, ano? Ay, nako. Tsaka yung iba nga, pinupuna dahil sa hindi ginagamit yung pondo dyan. Ayun, yung sobra naman ng pagtitipid, hindi naman nila ginugugol. Wala nga pumapansin doon eh. Pareho lang naman ang epekto nung kung sakasakali, baka mas malala pa eh. Sinong pwedeng humatol ngayon? Okay, ginastos ko ng 15 araw, halimbawa, 11 araw. Sino makakapagsabi na mali yun? Okay. Sasagot pa lang ako binabanatan nyo na ako. Sasagot ako sa inyo. Sabi kanina nung COA, dahil po sa kakulangan ng mga ibang supporting documents, yung iba po naman ay hindi naging compliant to sa mga ibang requirements na kinakailangan po, kaya po nagkaroon po ng notice of disallowance. So, sa sandaling mapatunayan niya yan, sa sandaling makakuha siya ng supporting evidence, halimbawa, sa sandaling makapag-comply siya, magiging allowed din yan, hindi ba? Opo, kanila. Ba't hindi mo hintayin yun? Paano nga pala kung lumabas ang pagkakataon after 6 months, sinabi ng COA, allowed pala, tama pala yung report, yung disallowance pala ay... Tatayo daw yung nag-privilege list para sabihin niya, I'm sorry, Madam Vice President. Pero
yung paggalang, hindi mo na binigay, di ba? Damage has been done. Tumira ka na kagad. Kahit na mali, na hindi ka dapat tumayo sapagkat merong pending bill, tumayo ka at walang sumansala sa'yo dahil sa kanyang sa pagmamadali ninyo na magkaroon kagad kayo ng hearing. Ayun.